Mr. Zobert and Mr. Rod, the supporters for the Halloween Ride, Ride for Climate Justice. Sir, itong event na to, no? Again, this is the second, I believe. Yes. And this is annually. Kasama rin po kayo ng first event. Yes, we were also supporters of the first event nung last year, no. This is in coordination with the different rider groups, no. Andyan ng Arangkada, andyan ng MRO, and of course the different federations na patuloy na sumusuporta sa mga advocacies natin, not just for the motorcycle community, but syempre kasama na rin dyan yung syempre sa climate change. We are also supporters of advocacies like this. Yeah. As we Siguro. knew, no, na ito para rin sa mga victims of Yolanda, tama po ba? Yes, opo. Tsaka, and in addition, siguro, let's consider this as parang get-together din ng mga riders din. So, parang before, malapit na Halloween din. So, parang what better way for riders like us, like MRO, Arangkada, and all the supporters, mga riders ng rider groups, have this, parang meetups, parang hindi naman yung together. puro, Puro issues na lang Issues. ang hinahanap. So, something Enjoy positive naman, naman yes. for a change. yes. Pero sir, open to sa lahat ng riders. Yes. Yeah. This is actually open to everybody, not just riders, everybody who has concern with regards to the changes in climate. Siyempre, we have to protect the environment as well. So, nandito na lahat eh. So, we are actually crossing the bridge, so to speak. Yan, okay. So, How about, sir, yung let's say, proceeds? May mga apo, meron bang Ride for Ako? The proceeds will be going to the victims of yung mga recent typhoons natin. And of course, syempre, for other projects in the future na hopefully lumaki ng lumaki yung mga ganitong klaseng programa dahil we believe na the social responsibility does not just belong inside the community but everywhere else. And we have to include the fact na dito nga, this is project na to is for climate justice. Yung programa nila na future programs and endeavors, kasama na rin yata dito sa proceeds nito. May susunod po ba silang mga event? I believe magkakaroon tayo ng Christmas ride. So sunod-sunod na yan. Every major event, Christmas, New Year, syempre upcoming summer events, lahat yan. And asahan nyo na the groups will always support. MRO will Always. And malaki na po including itong samahan nyo, no? Arangkada and MRO. So in the future, talagang may pinaplans pa po ba kayo? Not just sa inyo pong grupo pa, for the whole motorcycle industries? Well, actually, we're already going nationwide, with the support of different groups and companies who believe in the social responsibility that we're trying to push. Andyan ang mga fuel companies, andyan ang mga helmet companies. So, we're getting lots and lots of support. And nagpapasalamat din kami na kasama namin dito ang mga co-riders namin. And hopefully in the future, it's not just a motorcycling event, but a real bona fide na lahat na, the entire community, mga taga Marikina, taga Quezon City, the whole Philippines will be part of this in the future. Aside from ngayon, bali nangyayari ngayon sa mga riders ngayon is kasama na rin sila sa sinasabi natin na yung community involvement. Dahil ngayon, yung undas na. So, mga riding community dito sa Marikina, in-involve nila yung mga riders more on particularly to roam the streets. Kasi nga, lahat, karamihan sa mga tao ngayon is magpupuntahan sa iba't ibang lugar, probinsya, etc. So, dito, riders here were tapped na parang to roam the streets para to safeguard na ng mga bahay. Now, bukod pa doon, siguro isa sa mga naging project pa rin ng mga riders ngayon sa MRO, sa Arangkada, is yung tinatawag natin Red Cross Seminar, Basic Life Support, and CPR. We train riders dahil normally we, the riders, are usually on the streets. We were the first one to witness yung sinasabi natin mga aksidente or mga ganon. Always first on the scene ng mga riders kasi. Yes. Oo. So, in this program, actually, Region 1 hinawakan ni Jobert, Region 2 hinawakan ko. So, pagkasinan is magkakasama yata kami. Pero dito sa Marikina, it will be held on November 9. Sir, like that, yung mga ganyang klase mga ginagawa
advocacy, sir. Paano nyo na ilalabas sa riding public yan? How do you make people notice? Well, right now, we tap on social media like Facebook, ano. Diyan kami malakas ngayon. Yeah. And then we have media partners like Motorciclo, for example. Yes. Isa na kayo dyan. And then we have TV stations, radio stations who also support us. We might Kumbaga- as well not mention the name. it's a joint effort actually. So hindi lang through Facebook, but we have to acknowledge the power of social media. Dahil doon pa lang, like what we did last July 20, if you remember. Yes, We yes. called on a ride and 8,000 came. 8,000 came. And the more projects that come up, I believe lalaki yung mga ganitong klaseng programa. Oh, like 5 years ago, walang ganito. Wala pa, wala pa. To your brothers and Malaki na yung tinatawag nating toy run na ginagawa before ng MAP in the earlier years, ano. But kahit kami, we're very surprised na we never thought that it would grow to this level. Yeah. And it continues to grow. So we believe na whatever we're doing is for the benefit of nakakarami. Bisan nga, mabibigla na lang kami ni Jobert. Kunyari, pag pupunta kami sa isang lugar na all we know is parang kilala ba kami doon? Or gano'n, mabibigla na lang kami na, sila Sir Jobert, si Sir Rod, ganyan, magkasama na ganyan. So malaking bagay talaga. Yes, malaki. Ibig sabihin talagang napaparating nyo sa lahat, no? Yung mga advocacy, yung mga pinaglalaban natin, mga motorcycle riders. Sir, with that, ano ba pwede gusto nyo parating sa ating mga riders at sa mga gusto pang maging riders at syempre at the Filipino people at all? Well, unang-una dyan, syempre, we have to change the outlook of the non-riders towards sa mga nagmumotorsiklo, no? Kasi medyo nakakasawa nang sabihin na mga pasaway, laging pakalat-kalat sa kalsada, laging involved sa aksidente at krimen. So we have to change that and we have to show our fellow citizens na may mga mabubuting loob din sa community and we're doing our part, we're doing our share in promoting social responsibility. This is just one of the many. Just one of the many. Kumbaga, in addition siguro, sinasabi nga ni Bro Jobert, is, we're trying to change the image. We're trying to change the perception. We're trying also to change the culture that is percepted. Kung ano yung tiningin nila sa mga riders. Kumbaga, that is a goal na I think malapit na eh. Malapit na eh. Makukuha eh. And Things are going. We all see that, the government really needs help. Saan ba manggagaling ang tulong kundi sa community itself? So this is just one way of doing it. Hi, Cicloristas! I'm here with Mr. Duo Maxwell, President of Arangkada Riders. And then I'm Joel, no? I'm with our friend Don Pangan of MRO and of course the organizer of the Halloween Ride 2014. Ano pong objective niyo to stage an event like this? Actually, ina-attempt namin na gawin na itong yearly. So, ito na yung pangalawang Halloween ride at it's an event for the riders na pwedeng na yumayakap dun sa iba't ibang mga advocacies ng mga riders, hindi lang ng riders kundi ng advocacy ng mga mamamayan. So, minamaximize natin itong Halloween party, Halloween ride para ma-promote na yung mga riders ay active sa iba't ibang mga advocacies. So hindi naman ganun kahirap i-stage itong ganitong klaseng event? Siyempre, mga ilang buwan bago i-prepare ang ganitong klaseng event. Pero dahil yung mga riders natin more than willing na mag-participate sa mga ganitong klaseng mga event, hindi ganun kahirap. So sa Arangkada side, ilang percento ang suporta nyo pagdating dito sa ating organized event na ganito? Okay, yung Arangkada Riders Alliance naman nakita naman natin na ang suporta niya, no? Actually, marami pong riders ng Arangkada dito, no? Yung kasi ang Arangkada is an alliance of motorcycle clubs. So, siguro mga 80% ng riders na dito ngayon is an alliance of Arangkada. So ano ma-expect ng mga riders ngayon dito sa event na to? Kanina, nagsimula tayo sa Quezon City. So, yun yung solemn part ng ating program kung saan nag-direct tayo ng kandila at nag-alay ng dasal doon sa mga
kaluluwa ng mga biktima ng mga super typhoons. Kasi ang tema natin ngayong taon ay yung climate justice, no? So gusto nating alalahanin at i-encourage din ang na mag-take part ang mga riders sa advocacy para sa environment. So itong 2014 Halloween Ride ay iniaalay natin para sa ating inang kalikasan. Tapos ngayon dito, nag-ride tayo from QC to Marikina para naman dun sa Halloween party and concert. So meron tayong mga banda na mga darating at magpe-perform para i-entertain yung mga nag-motorcade at nag-participate sa Halloween ride. At meron tayong iba't ibang mga raffle prizes na inihanda, no, para sa mga riders. Bukod doon, meron tayong pa-contest. Ito nga yung Dress Up Your Motorcycle Halloween Edition. At yung mamimili kami mamaya ng sino yung may scariest costume. Meron siyang cash prize at ang Moto Active ay magbibigay ng helmet para doon sa grand winner. Sir, meron ba kayong message man lang sa ating mga riders, yung mga would-be riders, and of course, the full Filipino community as a whole? Sa mga kapwa ko riders, sa mga kapatid nating mga riders, ang motorsiklo ay isang necesidad na ngayon di ba? So, ang paalala lang natin dahil ang hindi gaanong friendly ang kalsada para sa ating mga riders, so mag-ingat tayo sa kalsada syempre. At ine-encourage ko yung mga kapatid natin mga riders mag-take part sa mga advocacies na katulad ng nilalahukan ng MRO at saka ng Arangkada, na sumama sila sa mga ganitong advocacies kasi para sa ating lahat ito, sa anumang forma yan, unity ride man yan o mga assemblies, mga seminars, mga trainings, maraming matututunan ng mga kasama nating mga riders kapag ka-organize sila. Magkakaroon kami ng Operation Blood Brother, which is the bloodletting ng mga riders, hosted by Arangkada and mga Valenzuela riders sa November 23. Okay? So magsisimula po siya 7 o'clock in the morning sa may Marulas, Valenzuela. Then we also have rider seminar. Ito yung safety and responsible riding seminar ng Arangkada, which will be held at Sanchez Mira, Isabela. Okay, so ito ay magaganap sa November 29. Then we also have this big event coming December 7. Project po ito ng DOTC with ASEC Dantilantin. We are expecting 3,000 or more riders na participate dito. Pinaawitan namin ng DOTC na ipagamit sa atin ng NLEX para po makarating doon sa event ng mas safe at walang ganong hassle, no? Kasi ang ating mga participant is manggagaling sa buong Luzon. So may mga bababa galing Baguio, Ilocos Norte, mga galing Pampanga, Bataan, then Tarlac, yun. Sikloistas, tandaan natin may ganito pang mga riders na talagang handa tumulong at magbigay ng saya, hindi lang pagbigay ng saya, maging concern pa sa ating environment at sa ating bayan. Kaya suportahan po natin ang Arangkada and of course ang MRO at si Sir Don. Sir, thank you so much po talaga dito sa mga ito. At ngayon po, habang nandito po tayo po yung mag-enjoy sa Halloween party. At next year po, maasahan natin sa kanilang organizer na mas maganda at mas marami pa po ang magbibigay natin. Thank you, Sikloistas!